Matapos akong ipanganak muli, pinaghihinalaan ko na ang buong pamilya ko ay isinilang din. Tila alam nila na ang pagbagsak ng eroplano na Samaira sa akin sa libu-libong piraso ay hindi isang aksidente. Alam din nila na ang ampon na anak na kanilang minahal at pinahahalagahan ay kalaunan ay kukunin ang lahat ng kanilang kayamanan at kalaunan ay iiwan silang naiwan sa kanilang katandaan sa mga slum, nang walang anumang suporta. Iiwan sa kanilang kapalaran. Ngayon lang nila napagtanto na ako, ang hindi nila pinahahalagahan, ang palaging nagbubuklod sa wasak na pamilyang ito. Ngunit huli na ang lahat. Ngayon na. Bigla niyang naalala na ngayon ang araw na dapat niya akong palayasin sa pamilyang Xiaohao. Binigyan siya ng langit ng pagkakataong magsimulang muli. Sa pagkakataong ito, kahit na kailanganin niyang isugal ang kanyang buhay, hindi niya ako kailanman bibitawan. Sakto lang, tumunog ang doorbell. Nakatayo ako sa labas, basang-basa, at tumutulo ang tubig sa aking buhok. Ang aking ama ang nagbukas ng pinto. Instingtibo niyang hinigpitan ang kanyang hawak. Pasensya na. Ngayon alam ko na ang lahat. Hindi dumating ang inaasahan kong pagsaway. Tumingin sa akin ang aking ama, at may init sa kanyang mga mata na ngayon ko lang nakita. Nakita ko. Nanginginig ang mga kamay niya, inabutan niya ako ng tuwalya at sinabi sa basag na boses, "Anak, magpunas ka agad. Sisipunan ka." Natigilan ako. Sa dati kong buhay, ang lalaking ito ang huling nagsabi sa akin, "Hindi ka karapat-dapat sa apelyidong Xiu." At ngayon ay kinakausap niya ako sa halos magalang na tono. "Tuloy ka, maupo ka." Inakay ako ng aking ama sa silid kainan at pinaupo ako sa pinakamarangal na upuan, na laging nakalaan para kay Hanchin. Pagkaupo ko pa lang, bumaba na agad si Hanchin sa hagdan. Agad na dumilim ang kanyang mukha nang makita ako. "Sige, Shou Yuan, basain mo ang carpet." Inangkat ito mula sa Persia. Ang isang piraso ay nagkakahalaga ng 3 milyon. Puno ng pang-aasar ang kanyang boses. Inaasahan niyang magagalit ang aking ama at palayasin ako. Ngunit sa susunod na sandali, isang malakas na sampal ang umalangaw sa mukha ni Hian Chan. "Sino ang sumakit sa iyo?" "Ang aking kapatid na si Zuan." "Sino ka sa tingin mo, na nagsasalita sa aking kapatid ng ganyan?" Ang boses ng aking kapatid ay kasing lamig ng bakal. Ang kanina, mapagpakumbabang saloobin kay Jian Chan ay nawala. Hinawakan ni Hian Chan ang kanyang pisngi. "Baliw ka ba? Sinasampal mo ako dahil dyan." "Hindi ako baliw. Nakita ko lang ang tunay mong mukha." Lumingon ang aking kapatid, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkakasala at sakit habang nakatingin sa akin. "Xian, patawarin mo ako. Bulag ako noon. Nakaupo ako na parang nagyelo sa sopa. Kakaiba ang lahat ng ito. Sa aking nakaraang buhay, sa mismong araw na ito, dahil sa isang pagkakamaling nagawa ko sa isang proyekto, sinampal ako ng aking ama ng higit sa 10 beses sa harap ng lahat. Walang pakialam na pinanood ng aking kapatid, at natuwa si Hunch. Sa huli, pinalayas nila ako sa bahay ng walang kahit isang sentimo, at gumala ako sa mga kalye. Ngunit ngayon ay nabaligtad ang buong senaryo. Tapos na. Lumabas ang nanay ko mula sa kusina, dala ang isang mangkok ng mainit na sopas at maingat na inilagay ito sa harap ko. "Xiao Yuan, kumain ka ng luya na sopas. Iinitin ka nito. Ito ang lahat ng paborito mong ulam. Ginawa ko ang mga ito para sa iyo." Tiningnan ko ang pagkain sa mangkok at nanlumo ako. Ito ang mga ulam na pinakagusto ko sa aking nakaraang buhay, ngunit hindi ko kailanman makakain sa bahay na ito. Tumangala ako at tiningnan ang lahat ng naruroon. "Anong laro ang gusto mong laruin ngayon?" Namula ang mga mata ng aking ama. "Nangyayari na, Shu Yuan. Pasensya na sa nangyari. Pero simula ngayon, mag-iiba na ang lahat." "Magkaiba." Malamig akong tumawa. "Gusto mo ba akong pahirapan sa bagong paraan ngayon? Una, bigyan mo ako ng pag-asa at pagkatapos ay durugan ito ng walang awang. Hindi ganoon. Shu Yuan, magtiwala ka sa amin. Gusto ka naming tretuhin ng mabuti." Agad akong tumayong alerto. Hindi ko ito kailangan. Noon lang, biglang lumuhad ang aking ama. Ang presidente mismo ng Shu Group ay nakaluhod sa harap ko. "Shu Yuan. Papa, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag kang umalis. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon para makabawi. Kabayaran." Nakatitig ako ng blanko sa aking ama na nakaluhod. Ang lalaking ito ay hindi man lang kumurap noong pinalayas niya ako sa bahay noong nakaraan kong buhay, at ngayon ay nakaluhod na siya sa harap ko.
Ano ba ang lahat ng ito? Hindi ko tinulungang bumangon ang aking ama. Nakatitig lang ako sa kanya ng may malamig na mukha. Tapos na kayong mag-arte. Itinaas ng aking ama ang kanyang ulo. Punong-puno ng dugo ang kanyang mga mata. Cheyenne, Papa, hindi nag-aarte. Mula ngayon, mananatili si Jianchin sa gilid ng silid. Ang iyong kwarto. Nakita ko na ulit siya. Pinalamutian ito ayon sa gusto mo noong ikaw ay 10 taong gulang. 10 taon na ang nakalilipas, isang panahon kung kailan hindi ako palaging binabalewala. Kalaunan, ang silid ding iyon ay naging silid laruan ni Hianchin, at napagpasyahan kung ikaw ang mamamahala sa internasyonal na proyekto ng kumpanya. Kumuha ang aking ama ng isang dokumento mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang power of attorney. Simula ngayon, may karapatan kang gamitin ang 3% ng mga mapagkukunan ng kumpanya. Hawak ko ang dokumento ng nanginginig ang mga daliri. Sa aking nakaraang buhay, ang proyektong ito ang naging tantungan ni Hianchin. Ito ang paraan kung paano niya pinatibay ang kanyang hawak sa Show Corporation at wala akong karapatang dumalo sa mga maitang. Galit na sigaw ni Jinchen. Tay, baliw ka ba? Ano ang magagawa niya? Ang proyektong ito ay may kaugnayan sa pagpaplano ng kumpanya para sa susunod na 5 taon. Tinitigan ni tatay si Jianchen. Mula bukas, lilipat ka na sa side wing. Lahat ng kwarto sa main building ay para kay Shou Yuan. Sa anong karapatan? Single ni Jianchen. 10 taon na ako sa pamilyang ito, at itinataboy mo ako ng ganito. Umiyak si ate dahil isa kang tagalabas, at siya ay sarili naming dugo. Ang mga salitang ito ay parang kutsilyo, na tumatagos sa puso ni Jianchen. Nakatitig siya sa akin. Sa kanyang mga mata, halos umaapaw ang puot. Habang kumakain, patuloy na nilagyan ng pagkain ng nanay ko ang plato ko. Lahat ay nagustuhan ko. Matamis at maasim na tadyang, pinasingawan na sibis. Bawat ulam ay eksaktong nagustuhan ko. Xiaoyu, kumain ka pa ng isa. Tingnan mo kung gaano ka nakapayat. Namula na naman ang mga mata ng nanay ko. Kasalanan ko ang lahat. Hindi kita inalagaan dati. Kumakain ako na parang makina. Pero kinakalkal ko sa isip ko ang kanilang mga intensyon. Walang magpapakita ng ganito kalaking kabaitan ng walang dahilan. Imposibleng biglang makaramdam ng pagsisisi ang pamilyang Xiaoyu. Pagkatapos ng hapunan, pumunta ako sa aking silid. Bumalik ako. Natigilan ako nang buksan ko ang pinto. Ang silid ay talagang muling ginawa katulad ng dating tinirhan ko noong ako ay 10 taong gulang. Mga asol na dingding, mga istant na puno ng mga paborito kong modelo, at sa mesa ay nakapatong ang panulat na pinakagusto ko. Ang parehong panulat na kalaunan ay sinira ni Hanchen. Akala ko hindi ko na ito maibabalik. Pumunta ako sa mesa at kinuha ito. Lumabas na ito ay isang bagong-bagong panulat. Nagustuhan mo ba? Boses ng aking kapatid na babae ang nagmula sa likuran ko. Lumingon ako at nakita ko siyang nakatayo roon, may hawak na itim na card at susi ng kotse. Para sa iyo ito, sabi ng aking kapatid na babae. Inilagay ko ang mga gamit sa mesa. Ang unlimited black card at ang kotse ang pinakabagong modelo ng mga supercar. Hindi ba't ito ang matagal mo nang pinapangarap? Ano nga ba ang gusto mo? Tinitigan ko ang mga mata ng aking kapatid. Natahimik ang aking kapatid ng ilang segundo at pagkatapos ay bigla akong niyakap. Xiao Yuan, gusto ko lang na magkaroon ka ng magandang buhay. Nanginginig ang kanyang katawan. Nababasag ang kanyang boses dahil sa pag-iyak. Hindi mukhang peke ang emosyon. Itinulak ko siya palayo. Aalis ako bukas. Wala akong pakialam sa kahit ano sa pamilyang Xiao. Hindi, biglang hinawakan ng aking kapatid ang aking kamay ng may nakakatakot na puwersa. Hindi ka aalis. Kaya mo ba? Hinding-hindi. Masyadong matindi ang reaksyon niya. Parang hindi normal. Noon lang, may narinig akong malakas na ingay mula sa baba. Tumakbo ako pababa at nakita ko si Jian Chan na nakahiga sa lupa. Hawak siya ng tatay ko. Hawak ang plano ko sa proyekto. Ano ba ang sinusubukan mong gawin? Kasing lamig ng bakal ang boses ng tatay ko. Sinusubukan ni Jian Chan na kumawala. Gusto ko lang makita kung ano ang isinulat niya. Bakit mo ibinibigay sa kanya ang proyektong ito? Bakit hindi ako? Paano pa ako makakawala? Dahil hindi mo ito karapat-dapat. Sabi ng tatay ko, salita por salita, tere na. Wala na ang lahat ng pribilehiyo mo sa pamilyang Shaya. Natamba si Hanchen sa lupa at tinitigan ako ng may puot. Sa mismong sandaling iyon, bigla kong naintindihan.
Hindi ito tungkol sa akin. Si Han Chen talaga ang target nila. Pero bakit? Kinabukasan, nagising ako sa isang katok sa pinto. Pagkabukas ko pa lang ng pinto, nakatayo na roon ang aking kapatid na babae, kasunod ang isang hanay ng mga katulong na may hawak na mga kahon ng regalo. Ngayon ang iyong kaarawan. Nagulat ako. Ngayon ay 25 taong gulang na ako. Sa aking nakaraang buhay, nagdiwang ang buong pamilya para kay Han Chen dahil nakatanggap siya ng isang maliit na proyekto. Wala man lang nakaalala sa aking kaarawan. Ito ay, para sa iyo ang lahat ng ito. Hiniling ng aking kapatid na ilagay sa mga katulong ang mga regalo sa loob at pagkatapos ay inabot sa akin ang isang folder. Binuksan ko ito. Sa loob ay isang tumpok ng mga papeles ng ari-arian at mga sertipiko ng sasakyan. Lahat ay inilipat sa aking pangalan. Ang mga villa, tindahan, at mga luxury car sa pangalan ng aking kapatid ay iyon na ngayon. Bukod pa rito, inililipat ko rin sa iyo ang aking 10% shares sa kumpanya. Tiningnan ko ang mga dokumentong iyon ng malamig ang mga daliri. Ang mga asset na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1,000 milyon. Baliw ka ba? Hindi ako baliw. Namula ang mga mata ng aking kapatid. Zia Yuan. Dati akong bulag. Ngayon ako. Gusto kong makabawi sa'yo. Ibinalik ko sa kanya ang mga dokumento. Ayoko ng lahat ng ito. Sabi ko aalis na ako. Agad na namutla ang mukha ng kapatid ko. Aalis ka na talaga. Sinimulan ko nang iimpake ang mga gamit ko. Oo, hindi ko kailanman naging tahanan ang pamilya Xiao. Hinawakan ni Xiao Yuan, ang kapatid ko, ang kamay ko. Kung aalis ka, ano ang mangyayari sa amin? Itinulak ko ang kamay niya. Nasa iyo si Jian Chan. Hindi mo mamimiss ang isang katulad ko. Hindi namin gusto si Jian Chan. Ikaw lang ang meron kami. Manatiling buhay ka lang. Manatiling buhay. Nabago kang ekspresyon ng mukha ko. Bago pa ako makapag-isip pa, patakbong pumasok ang aking ama at ina. Xiao Yuan, saan ka pupunta? Namutla ang mukha ng aking ama nang makita niya ang malita sa aking kamay. Mahinahon kong sinabi, aalis na ako sa pamilyang Xiao. Hatiin mo ang nararapat na bahagi ayon sa batas. Mula ngayon, pantay-pantay na tayo. Hindi. Xiao Yuan, nagmamakaawa sa iyo si nanay. Huwag kang umalis, bitawan mo ako. Sinubukan kong kumawala. Mahigpit akong niyakap ng aking ina. Patuloy na tumutulo ang kanyang mga luha. Nagkamali si nanay. Bulag ako noon. Maaari mo akong bugbugin o abusuhin kung gusto mo, ngunit huwag kang umalis. Sinabi ko sa kanya. Tiningnan ko siya ng may malamig na ngiti. Maganda ang pag-arte mo. Nagkukunwari kang malungkot. Hindi ito pag-arte. Xian, kung aalis ka, may mangyayaring masama. Tinitigan ko ang mga mata niya. Nakabuka ang bibig ng kapatid ko pero walang masabi. Puno ng takot ang mga mata niya. Yung tipo ng takot na magpapanginag sa kanya. Kung hindi mo maipahayag, huwag kang magpanggap. Kinuha ko ang malita at naglakad papunta sa pinto. Kinabukasan, lumuhad sa harap ko ang tatay, nanay, at ate ko. Xian, nagmamakaawa kami sa iyo. Huwag kang umalis. Nanginginig ang boses ng tatay ko. Biglang umulan sa labas. Pumunta. Nakaluhod silang tatlo sa pasukan. Nababasa ng ulan ang kanilang mga damit, ngunit walang tumayo. Nakatayo ako sa ilalim ng bubong at pinagmasdan silang nakaluhod sa ulan ng may halo-halong damdamin. Sa itaas, nakatayo si Jinok sa tabi ng bintana, pinapanood ang lahat ng ito. Namuo ang kanyang mukha sa takot. Akala niya masasaksihan niya akong itinataboy palabas ng bahay. Ngunit nakita niya ang buong pamilya na nakaluhod sa ulan, nagmamakaawa na manatili ako. Ano ba ang nangyayari? Mahigpit kong hinawakan ang aking malita. Tiningnan ko silang tatlo na nakaluhod sa ulan at biglang. Nagsalita siya. May alam ba kayo? Hindi ba? Nanginag ang katawan ng aking ama at itinaas niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sa sandaling iyon, nakumbinsi ako. Talagang may alam siyang hindi ko alam, at may isang bagay na konektado sa aking buhay. Sa wakas, tumigil ako. Hindi dahil sa panghihina ng loob, kundi dahil gusto kong malaman kung ano ang itinatago niya. Sa mga sumunod na araw, naging kamangha-mangha ang pakikitungo sa akin ng aking pamilya. Personal akong hinahatid ng aking ama sa opisina araw-araw. Nagluluto ang aking ina ng lahat ng uri ng pagkain para sa akin. Hindi ako iniiwan ng aking kapatid kahit sandali. Hindi niya ako iniwan. Kahit na pumunta ako sa banyo,
Nakatayo siya sa labas ng pinto, naghihintay. Ang nakakasakal na atensyon na ito ay nagpapailang sa akin. At si Hyan Chen ay tuluyang naisantabi. Inilipat siya sa gilid, sa madilim at mamasamasang silid kung saan dating nakatira ang mga katulong. Wala na siyang lugar sa hapagkainan. Kinuha rin ang kanyang opisina sa kumpanya. Nakansela ang lahat ng kanyang mga proyekto. Sa loob lamang ng ilang araw, mula sa pagiging anak ng langit ay naging isang di nakikitang tao siya. Akala ko ay tatahimik na si Hyan Chen. Nang hapong iyon sa opisina, nang ako. Inaayos ko ang mga dokumento para sa isang proyekto sa ibang bansa nang may marinig akong may kausap sa telepono sa koridor. Boses iyon ni Shane Chen. Ang mga nagsisimulang file para sa proyekto sa ibang bansa ng Show Corporation. Kukunin ko na. Binabaan ni Shane Chen ang kanyang boses. Gusto ko ng 30% ng kita at 5% ng shares ng kumpanya mo. Itinigil ko ang ginagawa ko at tahimik na nagtungo sa pinto. Relax ka. Walang alam ang ugok na si Shou Yan tungkol sa pamamahala ng proyekto. Ang mga dokumento ng tender ay inihanda ng dati kong team. Kukunin ko na ang mga ito nang nakapikit. Sarkastiko na tumawa si Shane Chen. Pagkatapos, gamitin ninyo ang mga dokumentong iyan sa gusali. Tiyak na matatalo ang Show Corporation. Kapag lumala ang proyektong ito, isisi ng Show family kay Cheyenne ang lahat ng ito. Puno ng puot ang boses ni Hike. Sisirain ko siya. Ipapakita ko sa Shai family kung sino ang tunay na karapat-dapat. Naikuyom ko ang aking kamao. Ganito rin ang proyekto ko noong nakaraan. Ninakaw ni Hike ang mga dokumento, ibinenta sa mga kakompetensya, at pagkatapos ay ibinilin sa akin ang sisi. Nakulong ako. Bilyon-bilyon ang natalo ng Show family dahil sa proyektong ito. Hindi na nila ito mababawi. Ibig sabihin, kasaysayan. Malapit na itong maulit. Tatakbo na sana ako palabas nang mag-vibrate ang telepono ko. Mensahe iyon mula sa aking ama. Huwag kang maging padalos-dalos. Kontrolado ang lahat. Natigilan ako. Paano nalaman ng aking ama na naroon ako? Paano niya nalaman ang pinag-uusapan ni Hanch sa telepono? Tumingin ako sa sulok ng opisina kung saan naka-install ang isang nakatagong surveillance camera. Palagi ba binabantayan ng aking ama si Gian Chen? Pinigilan ko ang aking mga pagdududa at kumilos na parang walang nangyari. Bumalik ako sa opisina at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Pagdating ko sa bahay ng gabing iyon, ang aking ama at kapatid na babae ay nag-uusap ng isang bagay sa silid-aralan. Ay nag-uusap. Binuksan ko ang pinto at pumasok sa loob, at sabay silang tumingin sa akin. May bahid ng kaba sa kanilang mga mata. Bakit pumasok si Xiao Yuan nang hindi ko makatok? Sabi ng kapatid ko, mabilis na itinago ang mga dokumentong nakalapag sa mesa. Nakita ko ang isang sulok ng dokumento na may nakasulat na Hyan Chan Movement Tracking Report. Nag-e-espiya ba kayo kay Jian Chan? Diretsyong tanong ko. Natahimik ang aking ama ng ilang segundo. Pagkatapos ay tumanggo siya. Oo. Bakit? Sasaktan ka niya. Tiningnan ako ng aking ama ng may komplikadong mga mata. Xiao Yuan. Si Hyan Chan ay isang napakatalinong tao. Kami. Kailangan siyang bantayan sa lahat ng oras. Hindi namin hahayaang saktan kanya. Paano mo nalaman na sasaktan niya ako? Tanong ko, habang nagmamadali. Ano ang alam ninyo? Nagkatinginan ang aking kapatid na babae at ama. Kailangan itong linawin. Xiao Yuan, may ilang mga bagay na hindi pa rin namin masabi sa iyo. Pero kailangan mong magtiwala sa amin. Ang lahat ng ginagawa namin ay para sa iyong proteksyon. Sinaman ko sila ng tingin at biglang sinabi, ngayon, nakipag-ugnayan si Han Chan sa League Group. Gusto niyang nakawin ang tender at ibenta ito sa mga kakompetensya. Ang aking ama at kapatid na babae. Ang ekspresyon sa kanilang mga mukha ay hindi gulat, kundi, parang alam na nila. Alam na ninyo. Sabi ko, pumayag ang tatay ko. Oo, hindi lang iyon, pero alam namin ang bawat hakbang niya. Huminga ako ng malalim. Hindi lang nila binabantayan si Jian Chen, alam nila ang mga planong hindi pa niya naisa sa katuparan. Kakaiba talaga ito. Maliban na lang kung naranasan na nila ito noon. May pumasok na baliw sa isip ko. Muling isinilang din ba ang mga taong ito? Xu Yuan. Ang kailangan mo lang malaman ay ikaw na ngayon si Jian Chen. Hindi niya ako maaaring saktan. Sa pagkakataong ito, pagbayarin natin siya sa kanyang mga ginawa. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama. Ang aking isipan ay lubos na nalilito. Doon sa gilid ng gusali,
Nakatingin si Hanchin sa screen ng kanyang computer, nakangiti ng sarkastiko. Bukas ang internal system ng project team sa kanyang screen. Akala niya walang nakakaalam, ngunit hindi niya alam na sa mismong sandaling iyon, sa study room, pinapanood ng aking ama ang surveillance feed doon mismo, isang malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Tara na, Janch, tingnan natin kung gaano kakatagal. Pagkalipas ng 3 araw, sa pulong ng pagsisimula ng proyekto, isang komperensya. Punong-puno ang silid ng mga matataas na ehekutibo ng kumpanya. Bilang pinuno ng proyekto, ako ang nakaupo sa pangunahing upuan. Naupo si Hanche sa isang sulok, nakatitig sa akin ng may madilim na mga mata. Mga binibini at ginoo, ang proyektong ito sa ibang bansa ay nakaugnay sa estratehiya ng kumpanya para sa susunod na 5 taon. Binuksan ko ang dokumento. Ang tinatayang halaga ng pamumuhunan ay 2 bilyon, at ang payback period ay 3 taon. Sa sandaling iyon, biglang tumayo si Janch. Show you, may sasabihin ako. Umalangaw ang kanyang boses sa buong conference room. Napatingin ang lahat sa kanya. Hinala ko na ang umuusbong na file ng proyekto. Nalik na ito, sabi ni Jin Chan ng salita, at ang naglik nito ay si Sean. Agad na sumabog sa tuwa ang conference room. Hoy, Jin Chan, may patunay ka ba? Tanong ng isang senior executive. Siyempre meron. At sa nakalipas na 3 araw, si Sean lang ang may ganap na access sa namumuong file, may kumpiyansang sabi niya, at lahat ng mata ay nabaling sa akin. Naupo ako sa aking upuan ng walang ekspresyon. Nangyari rin ito sa aking nakaraang buhay. Inakusahan ako ni Hayachan ng pag-leak ng confidential na impormasyon sa harap ng lahat at pagkatapos ay nagpakita ng pekeng ebidensya. Ako mismo. Hindi niya nailigtas ang sarili niya at kalaunan ay ipinadala sa kulungan. Ngunit iba ang script sa buhay na ito. Jin Chan, totoo ba ang ibig mong sabihin? Tiningnan ko siya ng mahinahon. Medyo natigilan si Jin Chan. Siyan, sa tingin mo ba ay may tatago mo ito? Naitala na ng surveillance system ng kumpanya ang lahat. Ngumiti ako, magaling. Pagkatapos ay pinatugtog ni Han Chan ang surveillance footage sa projector. Ang kapatid ko, na nakaupo sa tabi ko, ay binuksan ang kanyang laptop. Nagsimulang tumugtog ang surveillance footage sa projector. Sa video, palihim na pumasok si Jian Chin sa opisina ng project team. Tinitingnan niya ang file cabinet. Binuksan niya ang dokumento at kinuha na ng litrato ang mga namumuong dokumento gamit ang kanyang telepono. Ang oras ay ipinapakita sa screen, 3 araw na ang nakalipas, 2 a.m. Natahimik ang buong conference room. Agad na namutla ang mukha ni Han Chen. Peke ito, sabi ng aking kapatid na may sarkastikong ngiti, peke. Ito ang orihinal na recording mula sa security system ng kumpanya. Mayroon itong parehong timestamp at digital signature. Maaari mo itong ipa-verify sa anumang panlabas na autoridad kung gusto mo. At hindi lang iyon, tumayo ang aking ama at kumuha ng isa pang dokumento. Ito ang iyong telepono. May mga recording ng tawag. Ang pag-uusap mo kay Mr. Lee ng Lee Group, at ang mga record ng iyong bank transfer. Inilipat sa iyo ng Lee Group ang 5 milyong yuan advance 3 araw na ang nakakaraan. Napaatras si Han Chin. Namuo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Hoy Chen, ninakaw mo ang mga sikreto ng kumpanya at pinagtaksilan ang mga interes nito. Ayon sa mga patakaran ng kumpanya, agad kang matatanggal sa trabaho, at sasampahan ka ng legal na aksyon. Ang boses ng aking ama ay kasing lamig ng bakal. Bukod pa rito, ang mga ari-arian at sasakyan na nakapangalan sa iyo ay mga benepisyo ng kumpanya. At ngayon ay tuluyan na silang umatras. Hindi, bumagsak si Hike sa lupa habang sumisigaw. Itay, nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ako ang ama mo. Hindi man lang siya tiningnan ng ama ko. Seguridad, ilabas mo siya. 2 gwardya ang tumakbo papasok. Dinakip nila si Han Chin at sinimulang hilahin palabas. Nagpupumiglas si Han Chin ng husto. Ang kanyang mga matang puno ng puot ay nakatitig sa akin. Hike, ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Tiyak na naglagay ka ng bitag laban sa akin. Tumayo ako. Pagtingalo ko sa kanya, sinabi ko, Han Chin. Ikaw mismo ang may gawa nito. Huwag mong sisihin ang iba para dito. Kinaladkad palabas ng conference room si Jin. Unti-unting nawala ang kanyang mga sigaw. Nagpatuloy ang Maiteng. Ngunit ngayon, nagbago na ang lahat ng saloobin ng mga ehekutibo sa akin.
Sa halip na paghihinala, naroon ang respeto. Pagkatapos ng meeting, bumalik ako sa aking opisina. Sinundan ako ng aking ama at kapatid na babae papasok. Inihanda ninyo ang lahat, sabi ko. Mga kuha ng surveillance, mga talaan ng tawag, mga bank transfer. Ang ebidensyang ito ay medyo perpekto. Tumanggo ang aking ama. Oo, minanmanan na namin ang bawat galaw ni Hichen. Nakalkula mo na. Bakit? Lumingon ako at tiningnan sila. Paano ninyo nalaman ng maaga na gagawin niya ito? Bumukas ang bibig ng kapatid ko para magsalita ngunit sa huli ay umiling siya. Cheyenne, huwag ka nang magtanong. Ako ang magtatanong. Pinilit ko, napaka-abnormal ng reaksyon mo. Parang naranasan nyo na ang lahat ng ito dati. Sabay na nagbago ang mukha ng aking ama at kapatid. Sa sandaling iyon ay nakumpirma ang aking hinala. Natatakot din kayo, di ba? Diretsyong tanong ko. Nabalot ng nakamamatay na katahimikan ang buong silid. Nagkatinginan ang aking ama at kapatid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha. Paano mo nalaman ang tungkol sa muling pagsilang? Tanong ng aking kapatid sa nanginginig na boses. Hindi ako sumagot. Nakatitig lang ako sa kanila. Pagkatapos ay mapait nang ngumiti ang aking ama. Mukhang nakabalik na tayong lahat. Kinumpirma ng isang linyang iyon ang lahat. Naikuyom ko ang aking kamao, at ang masalimuot na emosyon ay bumalot sa aking puso. Kaya hindi lang ako ang muling isinilang. Paano kayong lahat namatay sa inyong nakaraang buhay? Tanong ko. Namutla ang mukha ng aking ama, at namula ang mga mata ng aking nakatatandang kapatid na babae. Pinatay niya tayo. Hai Chen, ang mga ngipin ng aking ama. Sabi niya, habang umiiyak. Kinuha niya ang lahat ng mana mula sa pamilyang Xiaohao at pinilit kaming tumira sa isang slum. Namatay kami ng nanay mo noong malamig na taglamig na iyon, at ikaw, kapatid ko, ay namatay. Nawasak ka sa pagsabog ng eroplano. Nanginag ang buong katawan ko, ngunit hindi ito aksidente. Tiningnan ako ng aking ama. Hindi. Ito ay isang pagpatay na pinlano ni Han Chan. Nakatayo ako sa opisina, at ang aking isipan ay tuluyang nablangko. Han Chan, pinatay niya ako. Nanginag ang boses ng aking ama. Oo, sa kanyang nakaraang buhay, itinanam niya ang bomba sa eroplano na nagpasabog sa iyo. Papunta kami sa isang business trip. Nakita namin mismo sa balita ang pagbagsak ng eroplano. Nakita namin ang pangalan mo sa listahan ng mga biktima. Tinakpan ng ate ko ang mukha niya at nagsimulang umiyak. Pero hindi man lang namin matukoy ang katawan mo. Pinagpira-piraso ka ng pagsabog. Hindi man lang namin mahanap ang buong katawan mo. Pinaikit ko ang mga mata ko. Bumalik sa isip ko ang mga alaala mula sa buhay ko noon. Nangyari ang pagbagsak ng eroplano noong ika-30 kaarawan ko. Sa taas na 10,000 metro, nakarinig ako ng malakas na pagsabog at pagkatapos ay nagkaroon ng walang katapusang kadiliman. Hindi ito aksidente. Bakit? Minulat ko ang aking mga mata. Bakit niya ako gustong patayin? Dahil nakaharang ka sa kanyang daan. Tumawa ng mapait ang aking ama. Sa iyong nakaraang buhay, nagsimula ka sa wala at nagtayo ng isang imperyo ng negosyo sa loob lamang ng 3 taon. Natakot si Han Chan na baka maghayganti ka sa kanya, kaya siya ang gumawa ng unang hakbang. Naikuyom ko ang aking mga kamao. Sa aking nakaraang buhay, pagkatapos kong mapatalsik mula sa pamilyang show, nagsikap akong umangat sa pamamagitan ng pagsusumikap. Ngunit hindi ko kailanman naisip ang paghihiganti. Gusto ko lang patunayan ang aking halaga. Gusto kong patunayan iyon. Hindi ako mas mababa kay Jin Chan. Pero gusto ni Jian Chen ang buhay ko. Kaya paprotektahan ninyo ako sa buhay na ito. Tiningnan ko sila. Hinawakan ng ate ko ang kamay ko. Oo, Xiaohao Yuan. Sa pagkakataong ito, hindi namin hahayaang may mangyari sa iyo. Kailangan mamatay ni Han Chen bago kanya saktan. Hinaila ko ang kamay ko palayo. Hindi ko kailangan ng proteksyon mo, Xiaohao Yuan. Hindi mapakali ang tatay ko. Sabi ko naman sa'yo ayoko. Kinuha ko ang jacket ko. Ngayong natanggal na sa trabaho si Jian Chen sa kumpanya, dapat na rin akong umalis. Saan ka pupunta? Tanong ng ate ko. Takot na takot ako. Hindi ako kailanman mag-iisa. Umalis ako ng opisina nang hindi lumilingon. Nang gabing iyon, umupa ako ng isang apartment sa sentro ng lungsod. Mabilis kong inimpake ang aking mga gamit at lumipat. Sa villa ng pamilya Shav, nakaupo ang aking ama, ina, at kapatid na babae sa sala. Napakabigat ng buong kapaligiran, ngunit wala na rin siya.
Umiiyak ang aking ina. Mawawala na naman siya sa amin. Nabunutan pa nga ng aking ama ang kanyang mga ngipin. Sa pagkakataong ito, kahit na ikamatay ko pa, ililigtas ko siya. Kinabukasan, nagising ako sa isang malakas na katok sa pinto. Pagbukas ko ng pinto, nakatayo sa labas ang aking kapatid na babae na may hawak na tiffin box. Hinihintay kita. May dala akong almusal, sabi niya. Kumunat ang noo ko. Paano mo nalaman na nakatira ako rito? Nalaman ko na. Casual na sagot ng ate ko. Yuan, mag-isa ka lang sa labas. Wala akong katahimikan. Hindi ko kailangan ang kapayapaan mo. Isasara ko na sana ang pinto, pero pinigilan siya ng ate ko. Sean, alam kong galit ka pa rin sa amin. Pero sana magtiwala ka sa amin sa pagkakataong ito. Pagkasabi nito, kinuha niya ang isang malaking bangkos ng mga dokumento mula sa kanyang bag. Ito ang mga papeles para sa lahat ng aking ari-arian. 3 villa at 2 tindahan. Ngayon ay pagmamay-ari ko na ang lahat ng ito. Ililipat ko ito sa iyo. Pinilit ng ate ko na ibigay sa akin ang mga dokumentong iyon, at ang mga susi ng aking mga kotse, 5 luxury car, ay nandito mismo. Tiningnan ko ang mga dokumentong hawak niya at sarkastiko akong tumawa. Sa tingin mo ba lahat ay mababayaran sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera? Alam kong walang mababayaran. Namula ang mga mata ng ate ko. Pero ito lang ang magagawa ko, Yuan. Nasaksihan ko ang pagkamatay mo sa pagbagsak ng eroplano, at wala akong magawa. Bukod pa rito, ililipat ko rin sa iyo ang 10% shares ng kumpanya ko. Ngayon, kasama na ang ibinibigay sa iyo ni tatay. Ikaw ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng Show Corporation. Ayoko niyan. Ibinalik ko ang mga dokumento. Mariin itong itinulak ng ate ko pabalik sa akin. Yuan, kung hindi mo kukunin ang mga ito, kukunin ni Han Chen ang lahat. Ganoon gumagana ang pera. Unti-unti niyang lulunukin ang lahat ng ari-arian ng pamilya Show. Hanggang sa palayasin niya kami sa bahay. Tinitigan ko siya ng masama. Kaya ba mabait kayo sa akin para lang harapin ko si Jian Chen? Hindi. Agad na sabi ng ate ko, Yuan, gusto talaga naming maging mabait sa iyo. Bulag kami dati. Gusto naming. Tinatrato nila kami na parang mga tagalabas at itinuring na kayamanan si Jian Chen. Natauhan lang kami nang mamatay ka. Umiiyak siya. Pagkaalis mo, nagkawatak-watak ang pamilyang Show. Nabangkarot ang kumpanya ni tatay. Nagkasakit ng malubha si nanay, at wala kaming pera para sa paggamot. Kaming 3 ay nanirahan ng magkukumpulan sa isang sira-sirang kubo sa isang slum, naghahanap ng pagkain mula sa basura. Nang taglamig na iyon, si nanay ang unang umalis. Namatay siya sa lamig sa parehong sira-sirang kubo. Hindi nakayanan ni tatay ang pagkabigla at nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon. Namuhay akong mag-isa. Araw-araw, nag-aalab sa panghihinayang, iniisip kong palayasin ka sa bahay. Pagsisisi. Pagkatapos ay lumuhad ang aking kapatid na babae. Yan, nagmamakaawa ang iyong kapatid na babae sa iyo. Huwag kang umalis. Huwag mo kaming iwan. Tiningnan ko ang aking kapatid na nakaluhod ng may halo-halong damdamin. Sa kanyang nakaraang buhay, palagi siyang nakatayo sa itaas ko. Hindi niya ako kailanman sineryoso, at sa buhay na ito, nakaluhod siya sa harap ko. Noon din, may narinig akong tunog ng makina ng kotse pababa. Pumunta ako sa bintana at nakita ko ang aking ama at ina na nakatayo sa ibaba na may dalang malalaking bag. Sa mga sumunod na araw, ang aking mga magulang ay nagdadala ng pagkain sa aking apartment sa tamang oras tuwing umaga. Ulan o malakas na hangin, hindi nila ito pinalampas. Hindi ko binuksan ang pinto pero hindi sila bumalik. Patuloy silang naghintay sa bangko sa ibaba. Buong araw akong naghintay at sa ika-7 araw, hindi ko na matiis at sa wakas ay bumaba na ako. Ano ang kailangan ninyo? Tumayo ang aking ama at iniabot sa akin ang baon. Yan, kumain ka na ba? Hindi ako gutom. Kailangan mo pa ring kumain. Binuksan ng aking ina ang hapagkainan. May umuusok na mainit na pagkain na lumalabas mula sa loob. Lahat ay iyong mapipili. Tiningnan ko siya at biglang nagtanong. Paano kung hindi kita mapatawad? Kung gusto mong mabilis na mapalago ang iyong Ayamanoa YouTube channel, pumunta sa Divine Arrow. Ang one-on-one call ay maaaring magdala sa iyo mula 0 hanggang lock sa pamamagitan ng pagtuturo sa iyo ng tamang strategy scripting at earning model. Kung ikaw ay natigil, ang session na ito ay magbibigay sa iyo ng perpektong direksyon.
Ang link ay nakapin sa description at comments, mag-book na. Natahimik ang aking ama ng ilang segundo. Kaya maghihintay kami hanggang sa mapatawad mo ako. Kahit na kailangan kong maghintay habang buhay. Sabi ng aking ama sa isang seryosong boses. Tatalikod na sana ako at aalis nang biglang may malakas na kalabog mula sa likuran. Isang itim na kotse ang paparating sa akin sa napakabilis na bilis, nawalan ng kontrol. Muntik na akong mabangga nito ng direkta. Sa kritikal na sandali. Tumakbo si ama. Tinakpan niya ako ng kanyang katawan. Isang malakas na kalabog ang umalangaw-ngaw. Tumilapon sa ere ang aking ama at bumagsak ng malakas sa lupa. Hindi huminto ang itim na kotse. Kumawala ito ng mabilis at palayo. Tumakbo ako papunta sa aking ama. Dumudugo ang kanyang noo. Ngunit ang una niyang tanong ay, "Sean, ayos ka lang ba?" "Ayos lang ako. Kumusta ka na?" "Ayos lang ako." Bahagya pang bumangon ang aking ama at tinitigan ang tumatakas na kotse. Si Jian Chan ito. Nanginag ang buong katawan ko. Mabilis na dumating ang ambulansya, at dinala ang aking ama sa ospital. Mabuti na lang at minor lang ang kanyang mga pinsala. Sa silid ng ospital, ikinwento sa akin ng aking kapatid ang tungkol sa trapiko. Kinuha ang kuha ng kamera. Malinaw na nakikita sa video ang plaka ng itim na kotse. Ito rin ang kotseng inupahan ni Han Chen ilang araw na ang nakalilipas. Gusto kanyang patayin, sabi ng kapatid ko habang nakanganga. Malamig kong pinanood ang kuha ng surveillance. "Jean, karapat-dapat ka talagang mamatay. Dapat ka ba naming i-report sa pulis?" Sabi ko, "Hindi." Umupo ang tatay ko sa kama ng ospital. Walang magagawa ang isang police report. Hahanap siya ng abogado at makakalusot. Gusto kong magbayad siya ng mas masakit na halaga kaysa dito. Inilabas ng tatay ko ang kanyang telepono. At nag-dial ng numero. Tingin mo ang tunay na ama ni Han Chan. Kailangan ko lahat ng impormasyon niya. Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa akin. Shou Yuan. Sa kanyang nakaraang buhay, hindi nagawang sakupin ni Han Chen ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Shou dahil lamang sa kanyang sarili. Tinulungan din siya ng kanyang tunay na ama. Sino ang kanyang tunay na ama? Tanong ko. Janir. Sarkastiko na natawa ang aking ama. Isang kilalang manloloko sa mundo ng negosyo. Eksperto siya sa mga investment scam at bitag. Sa kanyang nakaraang buhay, nagsama sila ni Han Chan. Marami silang nagawang panloloko at kinuha ang lahat ng pondo ng pamilyang Shou sa ibang bansa. Inilipat. Sinimulan kong maalala ang mga bagay mula sa aking nakaraang buhay. Ang pamilyang Shou ay talagang namuhunan sa isang proyekto sa ibang bansa at nauwi sa pagkawala ng lahat. Kaya iyon ay isang patibong na inilagay ni Han Chan at ng kanyang tunay na ama. Sa buhay na ito, pagbabayaran ko sila ng doble para sa kanilang mga ginawa. Ang mga mata ng aking ama ay may malupit na kislap. Shou Yuan, nagtitiwala ka ba sa akin? Tiningnan ko siya. Natahimik ako ng ilang segundo, pagkatapos ay umiling. Pagkalipas ng 3 araw, nakatanggap si Han Chen ng tawag sa telepono. "Shou Chan, ako ang iyong ama." Ang boses ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang ay nagmula sa kabilang linya ng telepono. Natigilan si Han Chen. "Jenny, nakuha mo na ako. Paano nangyari ang pagkakataon ko? Palagi kitang binabantayan." Sabi ni Jian Ye, "Nabalitaan kong pinalayas ka sa pamilyang Shao." "Ano na?" Malamig na sabi ni Jian Chen. "May plano ako, isang plano na tutulong sa iyo na mabawi ang lahat at makapaghiganti ng husto sa pamilyang Shi." Mahina niyang sabi, "May proyekto ako sa ibang bansa na may 300% na balik. Ang kailangan ko lang ay dayin mo ang pamilyang Shi. Kung magtutulungan tayo, mag-ama, hindi lang tayo kikita ng maraming pera kundi sisirain din natin ang pamilyang Shu." Nadaig si He Chen ng kasakiman. "Alin?" "Proyekto. Pagpapaunlad ng pagmimina sa Timog Silangang Asya." Tiwala na sabi ni Jian Ye. "Nakuha ko na ang mga karapatan sa pagsasamantala. Kailangan ko lang ng panimulang kapital. Ligtas at kumikita ang proyektong ito. Mababawi ko ang puhunan ko sa loob ng 3 buwan." Nanatiling tahimik si Hen Chan ng ilang segundo. Ngayon ay pinatalsik na ako sa pamilyang Shou. Paano ko makukuha ang kanilang pondo? Hindi mo makukuha, pero makukuha ni Shou Yuan. Sarkastiko na tumawa si Jian Ye. Hindi ba't sinabi mong nasa kamay na ni Shou Yan ang mga proyekto sa ibang bansa? Kailangan mo lang siyang kumbansihin na mamuhunan. Kami na ang bahala sa iba. Hindi niya ako pagtitiwalaan. Kaya pagtiwalaan mo siya, sabi ni Jian Ye,
Ihahanda ko ang perpektong hanay ng mga dokumento, kabilang ang mga sertipiko ng karapatan sa pagsasamantala at mga ulat ng geological survey. Ibigay mo na lang ang mga dokumentong ito kay Shoyan. Iwanan mo na sa akin ang iba. Nag-alangan si Han Chen. Makinig ka, Shou Chen, ito na ang huling pagkakataon natin para muling bumangon. Sinimulan siyang akitin ni Jian Ye. Kung palalampasan mo ang pagkakataong ito, tatapakan ka ng pamilyang Shou habang buhay. Nagninit-ngit si Han Chen. Sige, gagawin ko. Pagkatapos ng tawag, sinabi ni Han Chen, gagawin ko. Hindi niya namalayan na nahawa na pala ang telepono niya ng listening software. Sa study ng pamilyang Shou, pinakinggan ng aking ama ang buong recording at malamig na tumawa. Tay, isasama mo ba talaga si Shou Yuan sa proyektong ito? Nag-aalalang tanong ng aking kapatid. Relax ka lang. Ako mismo ang nagdisenyo ng proyektong ito. Sabi ng aking ama, iniisip ni Zin na niloloko niya tayo. Pero hindi niya alam na siya mismo ang naloloko niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Binuksan ng aking ama ang computer. Isang detalyadong plano ang lumabas sa screen. Totoong umiiral ang proyektong ito para sa pagpapaunlad ng pagmimina. Pero matagal ko nang binili ang minahang iyon. Sabi ng tatay ko, peke ang exploitation permit na nakuha ng JNA. Iniisip nila na lolekoan nila kami. Pero sa totoo lang, bawat sentimong ipinuhunan nila ay mauubos lang. Tiningnan ko ang plano at biglang naintindihan ang intensyon ng tatay ko. Gusto mong ipuhunan ni Hai Chan ang lahat ng pera niya dito. Hindi lang ang sa kanya, pati na rin kay Jian Ye, at hanggat kaya nilang hiramin. Isang malupit na kislap ang lumitaw sa mga mata ng tatay ko. Sa pagkakataong ito, itataboy ko ang mag-ama palabas sa kalye. Sa susunod na linggo, Hai Chan. Patuloy siyang bumisita sa bahay ni Johnny. Magkasama silang nagpaplanong day-in ang pamilyang Shu gamit ang kanilang pondo. Naghanda si Johnny ng isang perpektong hanay ng mga dokumento, mga pekeng sertipiko ng pagsasamantala, mga ulat sa heolohiya, at mga pagtataya ng kita. Para magmukhang mas makatotohanan ang panloloko, ginamit ni Johnny ang kanyang mga dating koneksyon at kumuha pa ng ilang eksperto para suportahan ang proyekto. Tiningnan ni Han Chan ang mga dokumento ng may sakam na mga mata. Tay, tiyak na magtatagumpay tayo sa pagkakataong ito. Oo naman. Natawa si Jian sa panunuya. Kapag nadaya na natin ang pamilyang Shu, saka tatakas ang mag-ama sa ibang bansa at masisiyahan sa kanilang buhay. Mamumuhay tayo ng ayon sa ating mga kagustuhan. Hindi nila alam na ang lahat ng ito ay nangyayari sa ilalim ng pangangasiwa ng aking ama, at ako ang magiging pinakamahalagang bahagi ng kontra-ataking ito. Xiao Yuan, handa ka na ba? Tanong ng aking ama. Tumanggo ako. Hayaan mo siyang pumunta. Noong araw na pinuntahan ako ni Jian Chen, sinusuri ko ang mga dokumento sa kumpanya. Xiao Yuan, gusto kitang makausap. Nakatayo siya sa pintuan ng opisina, may komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha. Sabihin mo sa akin, sagot ko nang hindi itinataas ang aking ulo. Pumasok si Hai Chan. Isinara niya ang pinto at kumuha ng isang makapal na file mula sa kanyang briefcase. Kilala na kita ngayon. Galit ka sa akin, pero siguradong interesado ka sa proyektong ito. Inilagay ni Haich ang mga dokumento sa aking mesa. Pagpapaunlad ng pagmimina sa Timog Silangang Asya. 300% na kita. Pagbawi ng puhunan sa loob ng 3 buwan. Binuksan ko ang file at binasa itong mabuti. Sertipiko ng karapatan sa pagsasamantala, ulat sa survey ng heolohiya, mga proyeksyon ng kita. Ang bawat dokumento ay inihanda ng may lubos na pagiging perpekto. Kung hindi ko pa alam na isa itong patibong, baka naniwala na ako. Saan mo nakuha ang proyektong ito? Tanong ko. Ipinakilala ako ng isang kaibigan. Sabi ni Haich, ipakita mo sa akin. Yuan, alam kong may mga problema tayo, pero negosyo ay negosyo. Totoo ang proyektong ito. Namuhunan ako ng 500,000 rupees dito. Ang 500,000 ay nangangahulugan ng lahat ng ipon ni Hanche sa mga nakaraang taon. Sarkastiko akong tumawa sa loob ko, pero pinigilan kong magpakita ng ekspresyon ng mukha ko. Pag-iisipan ko, huwag mo nang masyadong isipin. Mabilis na sinabi ni Hanche, maraming demand para sa proyektong ito. Ilang kumpanya na ang nakikipagnegosasyon. Tumanggo ako. Pagkaalis ni Jin Chan, agad kong tinawagan ang aking ama. Nabighani na siya. Namuhunan na siya ng 500,000 rupees. Maganda iyon. Sabi ng aking ama,
Ngayon ay dapat ay maayos na siya. Pilitin ang pagtaas ng puhunan. Kasunod ng plano ng aking ama, nagsimula akong magpakita ng interes sa proyekto, ngunit nagtaas din ako ng maraming pagtutol. Patuloy akong dinadalhan ni Hanchin ng mas maraming ebidensya upang mawala ang aking mga pagdududa. Dinala pa niya ako sa mga eksperto. Pinuri ng mga eksperto ang proyekto ng labis na parang garantisadong kita. Nagpanggap akong nakumbinsi at nag-alok na mamuhunan ng 10 milyon bilang pagsubok. Nabaliw si Hanchin sa tuwa at agad na nakipag-ugnayan kay Zini. Tatay, Shou Yuan. Malapit na siyang mamuhunan ng 10 milyon. Tuwang-tuwa na sabi ni Zane sa telepono, magaling. Tumawa si Zane sa kabilang linya, pero hindi sapat ang 10 milyon. Kailangan mo siyang pilitin na dagdagan ang puhunan. Subukan mong gamitin ang lahat ng pondo mula sa proyekto ng pamilyang Shou sa ibang bansa dito. Susubukan ko. Binaba ni Hanchan ang telepono at humarap sa akin. Masyadong kulang ang 10 milyon, Shou. Kailangan mong mamuhunan ng kahit 50 milyon sa proyektong ito para makuha ang pinakamalaking bahagi. Kumunat ang noo ko, 50 milyon, sabi niya. Malaking pera yan. Kailangan kong kumonsulta sa board of directors. Kailangan ko. Kaya bilisan mo. Sinusubukan ako ni Hanchan. Hindi madalas dumarating ang ganitong uri ng pagkakataon. Kung papalampasin mo ito, pagsisisihan mo. Umuwi ako at sinabi sa aking ama ang lahat. Gusto niyang mamuhunan ako ng 50 milyon. Ibigay mo ito sa kanya. Sarkastiko na tumawa ang aking ama. Huwag mo lang ibigay sa kanya, kundi iparamdam mo sa kanya na madali niyang nakuha ang pera para hindi siya mag-alala. Kinabukasan, nagpatawag ako ng pulong ng lupon at iminungkahi ang pamumuhunan ng 50 milyon sa proyektong ito. Tumutol ang mga direktor. Naisip nila na napakalaki ng panganib. Ngunit ipinataw ng aking ama ang kanyang desisyon, at ang pamumuhunan ay pinal. Agad na inaprobahan. Nang marinig ni Haichan ang balita, halatang kinilig siya sa tuwa. Agad niyang tinawagan si Jianye. Tay, nagtagumpay tayo. Mamumuhunan ang pamilyang Shou ng 50 milyon. Magaling yan. Tumawa si Jianye sa kabilang linya ng telepono. Shou Chen, nanalo tayo ngayon. Sa sandaling makuha na natin ang pera, ililipat natin agad ito sa mga overseas account at saka tatakbo palayo. At Shou Yuan, hayaan mo silang mapunta sa impyerno. Wala tayong pakialam kung mabuhay siya o mamatay. Ngumiti si Jianye nang may pag-aalinlangan. Gayunpaman, ang proyektong ito ay isang dating inabando ng mining site. Ang pera nila. Mamumuhunan ng mga tao, ngunit wala silang makukuhang kahit isang sentimo. Sandali na nag-atubili si Hanch. Tay, hindi ba't medyo malupit ito? Tumawa ng may pang-uyam si malupit na Jay. Xiao-chan, tandaan mo, tanging ang malalakas lamang ang nabubuhay sa mundong ito. Ang pagiging malambot ay nangangahulugan ng pagyurak. Natusok pa nga ni Hian Chen ang kanyang mga ngipin. Naiintindihan ko. Para mas maging makatotohanan ang panloloko, ipinuhunan din ni Jianye ang kanyang buong ari-arian. Isang kabuoang 20 milyon. Nanghiram pa siya ng 10 milyon mula sa isang mangungutang. Lahat ng perang iyon ay ipinuhunan din sa proyekto. Iniisip ng mag-ama na maghihiganti siya. Hindi ko namamalayan, unti-unti siyang patungo sa kalaliman. Pagkalipas ng isang buwan, sumabog ang proyekto. Biglang isinara ng gobyerno ang minahan. Peke ang Region Exploitation Rights Certificate. Nawala lahat ng perang ipinuhunan ni na Zane at Hanchen. Biglang pumasok si Hanchen sa opisina ko. Ang mukha niya ay kasing puti ng multo. May problema sa proyektong Shou Yuan. Alam ko, mahinahon kong sabi. Kaya nga hindi ako namuhunan ng totoong pera. Isa lamang itong stunt si Haichan. Sa tingin mo ba maniniwala ako dyan? Ngumiti ako ng sarkastiko. Haichan, pinapanood namin ang bawat galaw mo. Napaatras si Hanchen. Humakbang siya palayo. Pagkatapos ay bumagsak siya. Ang 5 milyon na kanyang ipinuhunan ay ang kanyang buong ipon. Mas malala pa ang sitwasyon ni Jianye. Nawalan siya hindi lamang ng 20 milyon, kundi pati na rin ng 10 milyon mula sa mga nagpapautang. Sa isang iglap, ang mag-ama ay nabago mula sa pangarap na paghihiganti patungo sa mga taong nalubog sa utang. Ang mas malala pa, si Jianye ay nagkaroon ng maraming kaaway dahil sa proyektong ito. Ang mga nagpautang na kanyang niloko ay nagsimulang humingi ng kanilang pera isa-isa. Dahil wala nang ibang pagpipilian, kinailangan ni na Jianye at Hian Chan na tumakbo at magtago.
Sa mga sumunod na araw, natagpuan ko ang lalaki sa likod ng show group. Nagsimulang asikasuhin ang mga negosyo. Tuluyan nang nawala si Hike. Nabalitaan na nagtatago sila ni Janye sa isang lumang bahagi ng lungsod. Hinahabol sila ng mga nagpautang araw-araw. Unti-unting bumubuti ang lahat. Ngunit isang tanong ang laging nasa isip ko. Paano niya naalala ng malinaw ang mga bagay mula sa kanyang nakaraang buhay pagkatapos ng panganganak? Hindi ka sasakay sa eroplano. Biglang hinawakan ng aking kapatid ang aking kamay ng may nakakatakot na puwersa. Bakit? Tanong ko dahil hindi makapagsalita ang aking kapatid. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Bigla siyang sumigaw at yumuko habang hawak ang kanyang ulo. Siya ay lubos na. Labis akong nalungkot. Tumakbo papasok ang aking ama at ina. Nang makita ang kalagayan ng aking kapatid, agad na namula ang kanilang mga mata. Lumuhad ang aking ina at niyakap siya, habang nanginginig ang boses, "Huwag kang matakot, Banggon," ngunit sisabog ang eroplanong iyon. Sigaw ng aking kapatid, habang nababasag ang kanyang boses. Hindi pa nga natagpuan ang mga labi ni Xiao Yuan. Sa sandaling iyon, kumikirot ang aking puso. Nabubuhay sila sa takot na ito araw-araw. "Xiao Yuan, huwag kang umalis." Hinawakan ng aking ina ang aking kamay nang may takot sa kanyang mga mata. Nagmakaawa siya sa akin, "Huwag kang sumakay ng eroplano." Natatakot si inay. Talagang natakot ako. Tiningnan ko silang tatlo at biglang nagsalita. "Kayo rin ay muling ipinanganak, di ba?" Natigilan silang tatlo. "Noong kayo ay muling ipinanganak, bakit hindi ninyo agad sinabi sa amin?" Matagal kaming nanatiling tahimik ng aking ama. Sa wakas, huminga siya ng malalim dahil natatakot kami na hindi kayo maniwala sa amin at mas natatakot pa kami na isipin ninyo na baliw kami. "Maupo kayo," sabi ko, "linawin natin ang lahat ngayon." Ang aking ama ang unang nagsalita, "Sa aking nakaraang buhay, namatay ako noong kayo ay 35 taong gulang. Nakahiga ako sa isang lumang kama sa isang slum. Ang aking buong katawan ay puno ng mga sakit at wala nga akong pera para bumili ng mga pangpawala ng sakit." Pagkatapos ay sinabi ng aking kapatid na babae, "Namatay si tatay." Nabaliw ang aking ina. Nakakulong ako sa madilim na silid na iyon ng 3 taon. Sa wakas ay namatay ako sa sakit. Nanginag ang kanyang boses. Ganap kong kinamuhian ang aking sarili. Labis na gusto ko nang mamatay. At pagkatapos ay bumalik kaming lahat. Tumingin sa akin ang aking ama. "Bumalik kami noong ika-25 kaarawan mo. Ang mismong araw na dapat sana ay palayasin ka namin sa bahay. Nagising kaming tatlo ng araw na iyon at natuklasan na kaming lahat ay muling ipinanganak." Sabi ng aking ina, at patuloy akong nakinig sa kanyang kwento. Pinuno ng masalimuot na damdamin ang aking puso. Bumangon na ako. "Kaya alam mo bang sasaktan ako ni Jian Chen? Alam mo bang magdudulot siya ng pagbagsak ng eroplano?" "Oo," tumanggo ang aking ama. "Sa aking nakaraang buhay, noong ika-30 kaarawan mong business trip, nagtanim si Jian Chen ng bomba sa paliparan. Nakita namin mismo ang balita. Nakita namin ang pangalan mo sa listahan ng mga biktima. Pinuntahan namin ang iyong bangkay. Umiyak kami ng husto. Ngunit ang tanging nakita namin ay mga piraso ng iyong nasunog na damit at ang iyong relo." Pinaikit ko ang aking mga mata at huminga ng malalim. "Ako rin ay muling ipinanganak," sabi ko. Sabay-sabay nilang itinaas ang kanilang mga ulo. Leah, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. "Namatay ako sa pagsabog ng eroplano at pagkatapos ay bumalik sa edad na 25. Tiningnan ko siya. Akala ko ako lang ang muling ipinanganak. Hindi ko inakalang babalik din kayo." Muling tumahimik ang sala. "Siya Ivan, sa pagkakataong ito ay hindi namin hahayaang may mangyari sa iyo," sabi ng aking ama sa seryosong boses. "Kailangang mamatay si Jack Han bago kanya saktan." Tumanggo ako. Alam ko na ang gagawin. Matapos aminin ang katotohanan, ang relasyon ng aming pamilya ay ganap na nagbago. Hindi na namin sinusubok ang isa't isa. Tunay kaming iisa. Nakatayo sa gilid, pinag-ibayo ng aking ama ang kanyang pagmamatsyag kay Jian Chen at sa kanyang tunay na ama. Sina Han Chen at Jian ay nagtatago sa isang mahirap na kapitbahayan, kontrolado ang bawat galaw nila. Araw-araw silang tinutugis ng mga nagpautang, namumuhay ng miserable. Akala ko ay tatahimak na sila, ngunit minamaliit ko ang kabaliwan ng mga taong desperadong tao. Nang gabing iyon, nagpadala ng agarang mensahe ang pangkat ng pagmamatsyag.
Kinausap ni na Direktor Show, Jian Chen, at Jian Ye ang isang mapanganib na lalaki. Sa video, nakita sina Han Chen at Jian Ye na nakikipag-usap sa isang kalbo at mukhang mapanganib na lalaki sa isang malaking bodega. Ay nagsasabi, kung tutulungan ninyo kaming dukutin si Shouwan, bibigyan ko kayo ng 10 milyon. Sabi ni Jian. Sarkastiko na tumawa ang kalbong lalaki. Kinidnap ang panganay na anak na babae ng pamilya Shou. Mga baliw kayo. Hindi kami baliw. May mapanganib na kislap sa mga mata ni Han Chen. Sinira kami ng pamilya Shou. Ngayon ay pagbayarin namin sila. At pagkatapos mahuli si Shouwan, nagtanong ang kalbong lalaki. Hihingi namin ang lahat ng ransom mula sa pamilya Shou. Kumuha si Jian ng tiket sa eroplano. Nagbook na ako ng flight sa ibang bansa. Sa sandaling makuha namin ang pera, sasakay kami ng eroplano at tatakas sa ibang bansa. Tatawag ang pamilya Shou ng pulis. Ngumiti si Han Chen ng sarkastiko. Hanggat nasa kamay natin ang Shouwan. Hindi sila maglalakas loob na tumawag ng pulis, at hindi lang iyon, ilalagay ko silang lahat sa eroplano. Sa layong 10,000 metro, papatayin ko ang buong pamilya Shou. Ipinagpatuloy ng kalbong lalaki ang kanyang stunt. Pasasabugan mo ba ang eroplano? Oo. Kinuha ni Jania ang remote mula sa kanyang bag. Ito ang detonator para sa time bomb. Nanuhol na ako sa ilang staff. Ilalagay ang bomba sa eroplano. Sa sandaling lumipad ang eroplano, pipindutin ko ang buton, at mamamatay ang buong pamilya Shou. Napakalupit ninyong dalawa. Itinaas ng kalbong lalaki ang kanyang hinlalaki. Sige. Sige. Walang kahit isang sentimong kulang sa 10 milyon. Natapos ang surveillance footage. Nanlamig ang buong katawan ko matapos mapanood ang video. Kaya ganito ang plano para sa pagbagsak ng eroplano sa aking nakaraang buhay. Target nila ang aking kapatid na babae. Tiningnan ko ang aking ama. Namula ang kanyang mukha sa galit. Hindi ko sila hahayaang magtagumpay. Hindi. Bigla kong sabi. Hayaan silang dukutin ang aking kapatid na babae. Ano? Sabay na sigaw ng aking ama at ina. Ito na lang ang ating pagkakataon para tapusin sila magpakailanman. Sabi ko sa mahinahong boses. Kung tatawag pa rin tayo ng pulis, pinakamarami pa silang papatayin. Aabutin ito ng ilang taon sa bilangguan. Ngunit kung hahayaan natin silang makidnap at sa tingin nila ay magtatagumpay sila, mahuhuli natin sila at matatanggap nila ang sentensya ng kamatayan. Ngunit ito ay lubhang mapanganib. Natatakot na sinabi ng aking ina, paano kung may mangyaring mali, walang mangyayari. Tiningnan ko ang aking kapatid na babae. Ate, makikipagtulungan ka ba? Tumanggo ang aking kapatid na babae nang walang pag-aalinlangan. Oo, hanggat tapos na ang marka ni Hyun, handa akong gawin ang lahat. Nanatiling tahimik ang aking ama ng matagal at sa wakas ay tumanggo. Sige. Ngunit kailangan nating maging ganap na handa. Kami Shouwan. Hindi namin siya maaaring hayaang masaktan. Sa sumunod na 3 araw, gumawa kami ng detalyadong plano. Palihim na inatasan ng aking ama ang pinakamahuhusay na bodyguard upang protektahan ang aking kapatid na babae. Naglagay din sila ng mga nakatagong tracker at mikropono sa kanyang katawan. Sa ika-4 na araw, gaya ng plano, mag-isang pumunta ang aking kapatid na babae sa isang shopping mall. Dinukot siya ng kalbong lalaki at ng kanyang mga tauhan sa parking lot. Hindi siya lumaban at pumasok sa kotse. Dumating ang kotse sa abandoned warehouse. Naghihintay na roon sina Zane Chan at Zane Ye. Nagkita si Shouwan pagkatapos ng mahabang panahon. Tiningnan ni Han Chen ang aking kapatid na nakatali sa upuan ng may pilit na ngiti. Han Chen, pagsisisihan mo. Malamig na sabi ng aking kapatid, pahirap. Yumuko si Janch at hinawakan ang baba ng aking kapatid. Ang pinakapinagsisisihan ko ay kung bakit hindi ko pinatay ang buong pamilya mo nang mas maaga. Tawagan mo ang pamilya Shou. Sabi ni Janch, sabihin mo sa kanila na dalhin ang lahat ng pera sa paliparan. Huwag mong ipaalam sa pulisya kung hindi ay papatayin namin siya. Tinawagan ng kalbong lalaki ang pamilya Shou. Ginoong Xiao, nasa kamay namin ang anak mo. Sarkastiko na tumawa ang kalbong lalaki. Kung gusto mo siyang mabuhay, 100. Magdala ng 100 milyong pera sa paliparan. Tandaan, kayong 3 lang ang dapat pumunta. Walang pulis, walang bodyguard. Nanginginig ang boses ng aking ama sa kabilang linya ng telepono. Pangako, pero huwag ninyong sasaktan ang anak ko. Depende yan kung makikipagtulungan kayo. Ibinaba ng kalbong lalaki ang tawag.
Nagkatinginan sina Han Chen at Jian Ye. Kitang-kita ang kasiyahan sa kanilang mga mata. Akala nila sa pagkakataong ito ay makakaganti na sila. Pero hindi nila alam na ito na pala ang huling patibong na inihanda namin para sa kanila. Pagkalipas ng 2 oras, dumating kami ng aking ina sa paliparan na may dalang 100 milyong pera. Dumating sila sa paliparan. Dumating doon sina Han Chen at Jian Ye, dala ang aking kapatid. Naroon din ang kalbong lalaki at ang kanyang mga kasama. Dala mo na ba ang pera? Tanong ni Jian Ye. Itinuro ng aking ama ang mga malita. Isang buong 100 milyon. Walang bawas kahit isang sentimo. Maganda iyan. Sarkastiko na tumawa si Jian Ye. Ngayon, sasakay na kayo sa eroplano kasama namin. Sa eroplano, kumunot ang noo ko. Anong gusto mong gawin? Diretsohin ka sa kabilang mundo. Sabi ni Jian Chen nang may malupit na ngiti, hindi ka naman ganoon katalino. Hindi mo pa rin namalayan na may bomba sa eroplanong ito. Agad na namutla ang mukha ko. Wala na. Natakot din ang aking ama at ina. Jean, nabaliw ka na. Nanginginig na sabi ng aking ama, hindi ako baliw. Gusto ko lang na pagbayaran ninyo ang halaga. Salita ni Han Chen, sinira ninyo ako noong nakaraan kong buhay. Sa buhay na ito, papatayin ko ang buong pamilya ninyo ng labis-labis na wala ng lugar na mapaglilibingan sa kanila. Sinabi ni Han Chen ang 2 salitang ito noong nakaraan niyang buhay. Nanginag ang puso ko. Muling isinilang din ba siya? Tumigil ka na sa pag-arte, Xian. Tiningnan ako ni Han Chen ng may paghamak. Sa tingin mo ba kayo lang ang muling isinilang? Bumalik na rin ako. Ito. Sa buhay na ito, bibigyan kita ng mas masakit na kamatayan. Kaya't muling isinilang si Jian Chen. Naalala rin niya ang lahat mula sa kanyang nakaraang buhay. Pinilit nila kaming sumakay sa eroplano. Lumipad ang eroplano at umabot sa itaas ng mga ulap. Nakaupo sa monitoring room, pinapanood ni Jian Chen ang screen, hawak ang remote sa kanyang kamay. May nakakabaliw na ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang daliri ay gumagalaw patungo sa detonation button. Sa taas na 10,000 metro. Mayroong nakamamatay na katahimikan sa cabin. Nakaupo sa monitoring room, pinipindot ni Jian Chen ang button. Ang kanyang ngiti ay nakakabaliw at nakakatakot. Shou Yuan, naaalala mo ba kung paano ka noong nakaraang buhay mo? Patay na. Sarkastiko na tumawa si Hian Chan. Ganoon na lang, nadurog sa mga piraso sa taas na 10,000 metro. Sa pagkakataong ito, ipadarama ko sa buong pamilya mo ang parehong kawalan ng pag-asa. Tumawa rin si Jenny, nasisiyahan sa pakiramdam ng pagbagsak mula sa langit. Nanginginig ang buong katawan ng aking ina. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Namumula ng lubusan ang mukha ng aking kapatid. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Nakatitig ang aking ama kay Jian Chen sa screen. Nakalantad ang kanyang mga ngipin sa galit. Pupunta ka ba sa impyerno? Impyerno. Tumawa ng malakas si Hian Chan. Kailangan mong mauna. Pinindot niya ang buton ng buong lakas. Palm, Xiao, Yuan. Sa sandaling pinindot niya ang buton, napapikit ang lahat. Agad na sumagi sa kanilang isipan ang mga alaala ng kanilang mga nakaraang buhay. Naalala nila ang araw na namatay ako sa pagsabog ng eroplano. Naalala nila ang araw na pinuntahan niya ang aking katawan upang kilalanin. Ang kaguluhan, ang kawalan ng pag-asa, ang panghihinayang at sakit ng kanilang buong buhay. Sa pagkakataong ito, mamamatay tayong magkasama. Nabasag ang boses ng aking ama. Shou Yuan. Sa pagkakataong ito, hindi ka iiwan ni Papa. Ngunit ang inaasahang pagsabog ay hindi nangyari, 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Sa silid ng pagsubaybay, natigilan si Jian Chin. Tumingin siya sa remote, nataranta. Paulit-ulit niyang pinipindot ang buton. Anong nangyayari? Bakit hindi pa sumabog ang bomba? Bumukas ang pinto ng cabin. Lumabas ang kapitan, may mapang uyam na ngiti sa kanyang mukha. Na-deactivate na ang bomba. Biglang bumukas ang pinto ng monitoring room, at sumugod ang Heavenly Armored Police. Walang gumalaw. Agad na sinunggaban ng mga pulis ang kalbong lalaki. Bumagsak na sa lupa si Han Chan. Nakaluhod siya, puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata. Bakit? Paano kayo laging nananalo? Dahil sa pagkakataong ito ay isang pamilya na tayo. Sabi ko, habang nakatingin kay Jian Chen sa screen. At lagi kang nag-iisa. Sa mismong sandaling iyon. Nagsimulang manginig ng malakas ang eroplano. Namutla ang mukha ng kapitan at tumakbo siya palabas.
Malala ito. Nasira na ang eroplano. Kailangan nating mag-emergency landing. Ano? Sigaw ng aking ama. Nasira na ang control system. Sabi ng kapitan, nawawala na sa kontrol ang eroplano. Kailangan nating mag-emergency landing sa dagat. Kung hindi, mamamatay tayong lahat. Agad na nagkagulo ang cabin. Sinimulan ng mga air hostess na lagyan ng life jacket ang lahat. Nanginginig ng malakas ang eroplano at mabilis na bumabagsak. Lahat, maghintay, sigaw ng kapitan. Pagkatapos ay may malakas na pagsabog. Bumangga ang eroplano sa dagat ng buong lakas. Sumugod ang tubig dagat sa loob ng cabin, malamig at masakit. Naprotektahan ako sa pagitan ng aking ama at kapatid na babae. Pinoprotektahan ako mula sa pagbangga gamit ang kanilang mga katawan. Unti-unting lumubog ang cabin. Umabot sa aking mga tuhod ang tubig dagat. Nagpumiglas ako ng husto, sinusubukang iligtas ang aking mga magulang at kapatid na babae. Sige, tumakbo ka, itinulak ako ng aking ama patungo sa labasan. Hindi ako sasama. Sasama tayong lahat, sigaw ko. Sumunod ka sa akin, sigaw ng aking kapatid na babae. Cheyenne, kailangan mong mabuhay, kailangan mong mabuhay. Patuloy na tumataas ang tubig dagat. Malapit nang tuluyang lumubog ang cabin. Samantala, dinadala si Han Chen sa sasakyan ng pulis. Dilat na dilat ang kanyang mga mata, puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Mabilis na rumaragas ang parang baliw ang tubig dagat. Magulo ang cabin. Wala nang natitirang oras. Umiiyak ang kapatid ko at sinabing, malapit nang lumubog ang eroplano, lumabas muna kayo. Tiningnan ko silang lahat, napuno ng luha ang aking mga mata. Namatay ako sa pagbagsak ng eroplano. Nakaligtas sila, ngunit buong buhay nila ay namuhay sila sa pagsisisi. Dapat ba silang mamatay dito sa buhay na ito? At dapat ba akong mamuhay muli ng may pagsisisi? Hindi. Gusto ko silang iwan. Hindi ako sasama. Noon din ay may malakas na pagsabog sa likod ng kubo. Siya Ivan, umalis ka na. Itinulak ulit ako ng aking ama. Sa sandaling iyon ay hinawakan ko ang aking ama. Sabay-sabay tayong lalabas. Hinaila ko ng buong lakas at pinutol ang lubid na nakatali sa aking ama. Pagkatapos ay sinimulan kong tanggalin ang mga lubid ng aking ina at kapatid na babae. Ang tubig ay umabot na sa baywang. Ang kubo ay lalong kumikiling. Hawakan ninyo ako ng mahigpit, sigaw ko. Papa, ina, kapatid na babae, hawakan ninyo ng mahigpit ang aking kamay at tumakbo patungo sa emergency exit. Ang kubo ay nanginginig ng malakas. Ang mga upuan at malita ay lumilipad kung saan-saan. Nakarating kami sa emergency exit. Ang kapitan at may ilang pulis na tumalon. Tumalon, sigaw ng kapitan mula sa dagat. Hinayaan kong tumalon muna ang nanay ko. Pagkatapos ang ate ko. Sean, tumalon ka na. Itinulak ako ng tatay ko at inihagis palabas ng pinto ng buong lakas. Nahulog ako sa malamig na dagat. Nagsimula akong lumangoy na parang baliw. Tay, tumalon ka agad. Sigaw ko mula sa ibabaw. Nakatayo ang tatay ko sa pinto at malapit nang tumalon nang biglang lumubog ng mabilis ang kubo. Tumalon ang tatay ko at nahulog sa tubig. Lumangoy ako papunta sa kanya, hinawakan siya at hinaila papunta sa ibabaw ng buong lakas. Ihatid mo ako, ang mahinang boses ng tatay ko. Sabi ko, napakawalang silbi ng tatay mo. Kinailangan mo na naman akong iligtas. Huwag kang magsalita, ligtas na tayo ngayon. Lumubog ng tuluyan ang eroplano sa likuran namin sa karagatan. Nabuo ang isang malaking whirlpool. Pagkatapos ay tumunog ang sirena ng rescue ship. Lumapit sa amin ang mga bangka ng Coast Guard. Nailigtas kami at isinakay sa barko. Agad kaming sinuri ng mga paramedic. Nagsimulang gumalaw ang rescue ship papunta sa Pampang. Nakatayo ako sa kubyerta, nakatingin sa karagatan sa likuran ko. Lumubog ng tuluyan ang eroplano. Sean, ano ang iniisip mo? Lumapit sa akin ang tatay ko na may benda sa likod. Iniisip ko, sa wakas ay tapos na. Oo, tapos na. Wala na. Ipinatong ng aking ama ang kanyang kamay sa aking balikat. Mula ngayon, mamumuhay ng maayos ang aming pamilya. Tumango ako, habang nakatingin sa malayo. Tumagos ang sikat ng araw sa mga ulap at sumikat sa dagat. Sa buhay na ito, sa wakas ay nanalo na kami. Nang makarating ang barkong pangsadyop sa Pampang, isang malaking pulutong ng mga reporter at pulis ang nagtipon sa kulungan ng aso. Ginoong Xiao, ang pagbagsak ba ng eroplanong ito ay isang aksidente o isang planadong pagpatay?
Plinano ni Hanchin ang pagpatay na ito. Ang pamilya Xiao ay gagawa ng legal na aksyon. Patuloy na kumikislap ang mga kislap ng kamera. Sumugod ang mga reporter patungo sa amin. Pinahinto sila ng mga pulis at dinala kami sa ambulansya. Sa ospital, ang aking ginamo muli ang mga sugat ni tatay. Kinailangan niya ng mahigit 10 tahi. Ang aking kapatid na babae at ina ay nagkaroon din ng maraming hiwa at pasa. Ako ang pinakakaunting nasugatan. Ginoong Shaya, ayon sa aming investigasyon, sina Han Chen at Jian Ye ang nagplano ng aksidenteng ito. Pumunta ang komisyoner ng pulisya sa silid ng ospital. Isang bomba nga ang itinanam sa eroplano. Bagamat na-deactivate ito kanina, kinailangan ng HNA na mag-emergency landing dahil sa sabotahe. Nagtanong ako tungkol kina Jian Chen at Jian Ye, at sila ay inaresto. Sinabi ng komisyoner na sila ay kakasuhan at mahaharap sa habang-buhay na pagkakakulong o habang-buhay na pagkakakulong. Maaari pa nga itong maging parusang kamatayan. Natahimik ang aking ama ng ilang segundo at pagkatapos ay tumango. Naiintindihan ko. Bukod pa rito, marami kaming nakitang ebidensya sa bahay ni Janye. Naglabas ang komisyoner ng isang file. Naglalaman ito ng detalyadong mga plano para sa pagkidnap at pagpatay. Huminto ang komisyoner, tumingin sa amin, at sinabing, at pati na rin ang mga talaarawan mula sa aking nakaraang buhay. Nabigla ako. Tiningnan ako ng komisyoner ng may pagtataka. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Dahil mayroon din kami ng mga iyon, sabi ko sa mahinahong boses. Nanatiling tahimik ang komisyoner ng ilang sandali. Malinaw na hindi niya lubos na pinaniwalaan ang kalokohan. Ngunit hindi rin niya ito maitatanggi. Gayunpaman, tapos na ang kaso. Tapos na. Sinabi ng komisyoner na sina Haichan at Janye ay tatanggap ng nararapat na parusa. Maaari nang magpahinga ng maluwag ang pamilya Shi. Pagkaalis ng komisyoner, tumahimik ang silid. Tapos na. Bamulong ang aking ina, tapos na talaga. Oo, tapos na. Inilagay ng aking kapatid ang kanyang ulo sa aking balikat at sinabing, show you. Hindi na natin kailangang mamuhay sa takot. Tumingin ako sa bintana. Napuno ng halo-halong emosyon ang aking puso. Nahuli si Hanchi. Natapos na rin ang puot mula sa aking nakaraang buhay. Ngunit wala akong kasiyahang inakala ko. Pagkalipas ng 3 araw, nakalabas na kami ng ospital. Nagsagawa ng isang press conference ang show group at isiniwalat sa lahat ang mga krimen ni Han Chen at Janye. Sumabog ang opinyon ng publiko. Kinundena ng lahat ang kasamaan ni Han Chen. Sa labas, ang papalubog na araw ay mukhang mainit at maganda. Lahat ng sakit at hindi pa nalulunasang panghihinayang sa kanilang mga nakaraang buhay ay sa wakas ay gumaling sa sandaling iyon. 2 buwan pagkatapos ng pagbagsak ng eroplano, unti-unting bumalik sa normal ang buhay. Ngunit ang mga peklat ng sakunang iyon ay walang hanggan na nakaukit sa puso ng lahat. Ang peklat sa likod ng aking ama, ang mga pasa sa braso ng aking kapatid na babae, ang night vision ng aking ina. Ang mga bangungot na gigising sa kanila mula sa pagkakatulog, at ang mga anino na hindi maalis sa aking isipan. Nang gabing iyon, nanaginip ulit ako ng parehong panaginip. Humahagis ang eroplano sa karagatan. Pinupuno ng tubig ang cabin. Pinoprotektahan ako ng aking ama gamit ang kanyang katawan. Umiiyak at sinisigaw ng aking kapatid ang pangalan ko. Lumapit ang aking ina upang protektahan ako mula sa mga piraso ng basura. Nagising ako ng may gulat, basang-basa ng pawis. May kumatok sa pinto. Ako ito, Xiao Yuan. Tawag ng boses ng aking kapatid. Binuksan ko ang pinto. Nakatayo roon ang aking kapatid, namumula ang kanyang mga mata. Nakita mo rin si Nightmare, tama ba? Ang aking kapatid. Tumango siya. Pumasok siya at umupo sa gilid ng kama. Napanaginipan kong namatay ka sa isang pagbagsak ng eroplano at hindi kita makita kahit saan. Ate, panaginip lang pala iyon. Hinawakan ko ang kamay niya. Buhay pa ako. Buhay tayong lahat. Alam ko. Umagos ang mga luha sa mukha ng aking kapatid. Pero natatakot pa rin ako. Natatakot na panaginip lang pala ang lahat. Natatakot na kung magising ako, wala ka na roon. Niyakap ko siya. Hindi iyon mangyayari. Hindi ko kayo iiwan lahat. Matagal na umiyak ang aking kapatid sa aking mga bisig. Sa wakas, nakatulog siya, pagod na pagod. Binuhat ko siya papunta sa kanyang kwarto. Tinakpen ko ang aking sarili ng kumot at dahan-daang isinara ang pinto. Sa pasilyo, nakatayo ang aking ama sa tabi ng bintana, nakatanaw sa gabi.
Tay, hindi ka pa natutulog. Hindi ako makatulog. Lumingon sa akin ang aking ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Xiao Yuan, matanda na ang iyong ama. Medyo masakit lagi ang sugat sa kanyang likod. Dadalhin kita sa ospital para sa isang check-up. Hindi na kailangan. Ikinumpas ng aking ama ang kanyang kamay. Ano ang mahalaga sa mga pinsalang ito? Sana lang ay manatili kayong maayos. Walang kinatatakutan ang iyong ama. Pumunta ako sa bahay ng aking ama kasama niya. Nagsimula akong tumingin sa bintana. Kinabukasan, nagpatawag ng pulong ang aking ama. Mga binibini at Ginoo, may ipapaalam ako. Tumayo ang aking ama at tumingin sa lahat. Mula ngayon, ililipat ko ang 50% ng mga shares ng Shu Group sa aking anak, si Shu Yuan. Pangulong Shu, hindi ba't masyadong padalos-dalos ang desisyong ito? Bagamat may kakayahan si Shu Yuan, bata pa rin siya. Kakayanin kaya niya ang ganito kalaking responsibilidad? Pangulong Shu, sana'y mag-isip ka ulit. Itinaas ng aking ama ang kanyang kamay at pinatahimik ang lahat. Nakapagdesisyon na ako. Tumingin siya kay Shu Yuan at sinabing, mula ngayon, ikaw na si Shu Yuan. Ikaw ang pinakamalaking shareholder ng grupo at ang susunod na presidente rin. Tumayo ako at tumingin sa aking ama. Tay, huwag mo akong tanggihan. Pinigilan niya ako. Ang Xiaohao Group ay nasa iyong mga kamay na ngayon. Ibalik mo ito sa tuktok. Huminga ako ng malalim at kinuha ang mga dokumento mula sa kanya. Hindi kita bibiguin. Nagtitiwala sa iyo si tatay. Bahagyang ngumiti ang aking ama. Mula sa araw na iyon, ako na ang naging pinakamalaking shareholder ng Xiaohao Group. Pagmamayari ko ang 65% ng mga share ng kumpanya. Ngunit hindi iyon ang lahat ng mahalaga sa akin. Ang pinakamahalaga ay sa wakas ay nagkaroon ako ng isang kumpletong pamilya. Isang kumpletong pamilya sa gabi. Nakaupo ako sa sala at nanonood ng TV. Nakapatong ang ulo ng nanay ko sa balikat ng tatay ko. Samandal ang ate ko sa balikat ko. May palabas na komedya sa TV. Tawa kaming lahat ng malakas. Bigla, sinabi ng ate ko, Xiao Yuan, ito ang pinakamasayang sandali ng buhay ko. Hindi ba't totoo rin ito para sa akin? Sa labas, ang liwanag ng buwan ay kumalat na parang tubig sa mainit na bahay na ito. Ang mga sirang piraso ng nakaraan. Sa wakas ay naayos na namin ang mga ito, tahi-tahi. Pagkalipas ng isang taon, sa ilalim ng aking pamumuno, na-triple ang kita ng show group. Bumalik ang kumpanya sa tuktok ng industriya. Ang proyekto sa ibang bansa na dating nagpabangkarote sa pamilya show. Malapit ko na itong gawin. Sa ilalim ng aking pamamahala, ang pinakamalaking kita ng kumpanya ay naging realidad. Pinuri ako ng lahat sa pulong ng lupon. Pangulong Xiao, tunay kang bata at may talento. Ang kinabukasan ng Xiao Group ay napakaliwanag kasama ka. Ngumiti ako at tumango. Ngunit ang aking puso ay lubos na napanatag. Ang mga tagumpay na ito ay epekto lamang ng aking pagre-retiro. Ang tunay na mahalaga ay ang makasama ko ang aking pamilya. Pagkatapos ng pulong, nagmaneho ako papunta sa isang lugar. Ang lugar kung saan bumagsak ang eroplano noong taong iyon. Ngayon ay isang charitable rescue station ang naitayo doon. Malaki. Ang mga liham ay nagsasabing, Xiao Charitable Rescue Station. Nagliwanag ito sa sikat ng araw. Ideya ng aking ama na alalahanin ang sakuna na iyon at tulungan ang mga tunay na nangangailangan. Abala ang mga voluntaryo sa rescue station, nagbibigay ng pagkain at tirahan sa mga walang tirahan. Mula sa Pangulo, magalang na lumapit sa akin ang direktor. Oo, kumusta ang mga bagay-bagay ngayon? Mabuti naman. Mahigit 10 tao ang aming natulungan ngayon. Ngumiti ang direktor. Mula sa Pangulo, ang pagtatayo ng rescue station na ito ay isang napakakawang gawa na gawain. Hindi ito aking merito, kundi sa aking ama. Sabi ko, sinabi niya na sa aming nakaraang buhay, ang aming buong pamilya ay naglakbay sa mga slum. Sa buhay na ito, dapat naming tulungan ang mga dating katulad namin. Tumango ang direktor na may paghanga sa kanyang mga mata. Naglakad-lakad ako sa paligid ng rescue station, tinitingnan ang mga rescue worker, at isang init ang pumuno sa aking puso. Sa aking nakaraang buhay, ang aking mga magulang at ang aking kapatid na babae ay hindi pinapansin sa mga slum. Sa buhay na ito, hahayaan naming mamuhay ng may dignidad ang lahat. Pagkaalis sa rescue station, nagmaneho ako pabalik sa villa ng pamilya Xiao. Tinitingnan ng aking ama ang mga bulaklak sa hardin.
Nagluluto ang nanay ko sa kusina at nagbabasa naman ng libro ang ate ko sa sala. Napakapayapa at napakaganda ng lahat. Shou Yuan, nakabalik ka na. Ibinaba ng tatay ko ang pandilig at lumapit sa akin ng nakangiti. Opo, tay. Masakit pa rin ba ang likod mo? Wala na ako ngayon. Tinapik ng tatay ko ang balikat ko. Ang pagsama sa iyo ay nakakagamot sa lahat ng sakit ng tatay mo. Hinawakan ko ang kamay ng tatay ko at pumasok kaming dalawa sa sala. Agad na tumayo ang ate ko. Shou Yuan, pagod ka na, ikukuha kita ng tubig. Hindi ako pagod, Didi, maupo ka muna. Lumabas ang nanay ko galing sa kusina. May harina pa sa apron niya. Si Shou Yuan ngayon, nagluto na si nanay ng paborito mong ulam. Pulang bread ang poke at matamis at maasim na ribs. Salamat, nanay. Nakangiting sabi ko at nagpapasalamat kay nanay. Tiningnan ako ni nanay na may kunwaring galit. Maghugas ka na ng kamay, kakain na tayo ng hapunan. Naupo ang buong pamilya sa mesa. Naupo si tatay sa pangunahing upuan. Naupo ako sa tabi niya, ang ate ko at si nanay naman ay naupo sa kabilang panig. Si Shou Yuan, kumusta ang kumpanya? Tanong ni tatay. Napakaganda. Ngayong taon, inaasahang lalampas sa 500 bilyon ang resulta. Maganda, napakaganda. Tumanggo si ama ng may kasiyahan. Shou Yuan, mas magaling ka kaysa sa iyong ama. Paano nangyari iyon? Lahat ng ito ay dahil sa iyong mga turo. Alam lang ng batang ito kung paano pasayahin ang kanyang ama. Ngumiti si ama at tumanggo. Kinuha ng aking ate ang isang reba at inilagay ito sa aking plato. Shou Yuan, kumain ka pa. Pamayat ka na nitong mga nakaraang araw. Naglagay din ng mga gulay ang aking ina sa aking mangkok. Shou Yuan, gaano ka man kaabala sa trabaho, alagaan mo ang iyong kalusugan. Tiningnan ko ang tambak ng pagkain sa aking mangkok at nakaramdam ng matinding init sa aking puso. Siya nga pala, biglang sinabi ng ama ni Shou Yuan, sa susunod na linggo, sa iyo. Ika-26 na mong kaarawan. Anong regalo ang gusto mo? Ibinaba ko ang mga chopstick. Tiningnan ko silang lahat. Wala akong gusto. Ang manatili lang kayo sa akin habang buhay. Nakakabaliw, namula ang mga mata ng aking ina. Palagi kaming makakasama mo. Oo, sa buhay na ito, walang mahihiwalay sa iba. Hinawakan ng aking kapatid ang aking kamay. Tumayo ang aking ama at lumapit sa akin. Siya mismo ang nagayos ng aking kurbata. Zia Yuan, ang pinakamalaking kaligayahan sa buhay ko ay ang pagkakaroon ko ng anak na katulad mo. Tumutulo ang aking ilong at niyakap ang aking ama. Papa, ipinagmamalaki ko rin na magkaroon ng isang ama na katulad mo. Ang buong pamilya ay iisa. Niyakap niya ang isa pa. Ayaw tumigil ng mga luha. Ang sakit ng kanyang nakaraang buhay, ang walang katapusang panghihinayang. Sa sandaling iyon, sa wakas ay gumaling na sila. Pagkatapos ng hapunan, sabay-sabay kaming pumunta sa Charitable Rescue Center. Ngayon ang unang anibersaryo ng pagkakatatag ng sentro. Sasali sana kami sa pagdiriwang. Daan-daang mga nailigtas na tao ang nagtipon sa labas ng sentro. Pagkakita pa lang nila sa amin, nagpalakpakan na sila. Salamat, ang pamilyang Shu. Salamat sa pagbibigay sa amin ng pag-asa. Napakabait ng pamilyang Shu. Hindi namin malilimutan ang inyong kabaitan. Tiningnan ko sila at nakaramdam ako ng matinding tuwa sa aking puso. Nakaramdam ako ng mainit na bagzo ng emosyon. Sa aming nakaraang buhay, ang aming buong pamilya ay nagduse sa mga slum. Natikman namin ang kawalang bahala at sakit ng mundo. Sa buhay na ito, gusto naming mas maraming tao ang makaramdam ng init. Mga binibini at Ginoo, ang aking ama ay tumayo sa entablado at nagsalita sa isang malakas na boses. Ang Shou Charitable Rescue Center ay nakapagligtas ng mahigit 3,000 katao sa nakaraang taon. Kabilang sa mga taong ito ang mga walang tirahan, mga walang trabaho, at mga sumuko na sa buhay. Ang aming pamilya Shou ay ganap ding walang pag-asa sa aming nakaraang buhay. Namula ang mga mata ng aking ama. Kaya naman nalalasahan namin ang desperasyon. Alam mo ba, ang layunin ng pagtatayo ng rescue center na ito ay hindi para sa katanyagan o kita, kundi para mas maraming tao ang mamuhay ng may dignidad. Nagkaroon ng masigabong palakpakan. Umakyat ako sa entablado at kinuha ang mikropono mula sa aking ama. Ako si Shou Yuan. Ako ang chairman ng Shou Group. Tiningnan ko ang mga tao sa ibaba. Gusto ko lang sabihin sa inyong lahat na walang balakid sa buhay na hindi malalampasan.
Hanggat ang isang tao ay hindi sumusuko, laging may pag-asa. Ang aking pamilya ay dumaan din sa kawalan ng pag-asa, ngunit nalampasan namin ito. Tinulungan ko ang aking ama, ina, at tiningnan ko ang aking kapatid na babae dahil naniniwala kami na kapag ang pamilya ay magkakasama, walang hamon na malalampasan. Muling pumalakpak ang mga tao sa baba. Pagkatapos ng pagdiriwang, ang aming buong pamilya ay nakatayo sa labas ng gitna, pinapanood ang paglubog ng araw. So yan, sa tingin mo ba ay maituturing ng kompleto ang ating buhay ngayon? Tanong ng aking kapatid na babae. Oo, tumanggo ako. Lahat ng panghihinayang ko sa aking nakaraang buhay ay natupad na rito. Tama ka. Kumpleto na ang lahat. Madamdaming sabi ng aking ama, ang pagbagsak ng eroplano na Samaira sa iyo sa iyong nakaraang buhay, sa wakas ay naibalik na ito sa pamamagitan ng lahat ng ating pagsusumikap. Dagdag pa, hinawakan ni inay ang aking kamay. Xiao Yuan, ang pinakadakilang hiling ni inay sa buhay ay ang makita kang masaya. Sobrang saya ko. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. Sa piling mo, ako ang pinakamasayang tao sa mundo. Sumikat ang papalubog na araw sa amin. Mainit at maganda, ang mga buhay na wasak. Ang sakit na hindi na gumagaling. Sa wakas, sa bawat tahi, muling binuo namin ang aming mga buhay. Hindi na kami mga liblib na isla na nag-aaway ng hiwalay. Isa na kaming pamilya, ang pinakamalakas na suporta ng bawat isa. Ang lumang pamilyang Xiao ay ganap na wasak. Tapos na. Ngunit sa buhay na ito, buo na muli ang pamilyang Show. Lumingon ako at tumingin sa rescue center sa likuran ko. Nakita ko ang mga ngiti sa mga mukha ng mga nailigtas na tao roon. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan ko ang tunay na kahulugan ng paghihiganti. Hindi ito tungkol sa paghihiganti o kayamanan, kundi tungkol sa pagpapagaling ng aking mga panghihinayang at pagpapahalaga sa mga taong nasa harap ko. Tatay, nanay, ate, umuwi na tayo. Ayos lang ba, tahanan? Ngumiti si tatay, naghawak kamay kaming apat at naglakad patungo sa papalubog na araw. Ang tahanang dating nasira, sa wakas ay naayos na namin ito, na lumikha ng pinakamainit at pinakanakakaaliw na lugar. Nagawa ko.